So, for problem number 4, we have the function w is equals to sine raised to 4 of y cosine raised to 4 of y. So, mostly sa mga students kay i-apply dayon nila ang product rule. Since this equation is a product of two functions. Pero as we kanang kuan gani, if kaning equation kay ato agyud mas sabton pa, kay naa siya equivalent nga trigonometric identity. So mas okay if ato siya ilisan sa iya equivalent nga trigonometric identity para mas ma-simplify pa siya. Pero unsa man jud ay ang rason nganong ato man ni siya i-simplify nga equation. So ang rason nganong ato i-simplify ang given equation nga wala pa nato nakuha ya first derivative kay kana ganing malesen ang solution sa pagkuha nato sa derivative aning equation. So if naa gani ways nga kana nga given equation kay pwede pa siya ma-simplify, then ato siya i-simplify para if magkuha ta siya first derivative, dali na lang, or ang solution kay maiban-ibanan sa pagkuha siya first derivative. So ang equivalent nga trigonometric identity sa kani nga trigonometric function kay kani siya. So 1/2 sin y cos y is equals to 1/2 sin 2. So mo niya equivalent. So makita mo nga sin y cos y. So kaning side diri na siya 1 diri, ang cosine na sa siya 1. But we are using 4, but ang naa diri sa equation kay 4. So ato na siya i-raise to 4 ang kaning tibuok nga function. So kani di ay siya nga trig identity, gikan ni siya sa general formula nga kani. So kani siya nga identity na derive ni siya gikan aria sa iya general formula. So ako na lang ni siya i-explain igkahuman og kuha nato sa derivative ani niya kani nga equation. So kuhaon ni siya nato nga equivalent, then ato siya i-raise to 4 kay ang naa man diri nga power is 4. So ato siya gamiton. So w is equals to, ilisa nato sa iya identity which is kani 1/2 sin 2y whole raised to 4. So nainani siya tungod kay ang equivalent niya nga trig identity kani, ang equivalent niya nga trig identity is kani. Taragikan ni sin y cos y, then 1/2 sin 2y. So muna ang nahitabo ari ako siya giilisan sa iya equivalent nga trigonometric identity. Then naa siya raise na 4 tungod kay 4 man ang naa diri sa kani nga trigonometric function. So ako siya gi-raise to 4. Pero dili pa ni siya ang final nga iya equivalent gyud nga trig identity kay ato pa ni i-distribute ang 4 sa tagsa-tagsa ug sa sign. So we have w is equals to 1 raised to 4, 2 raised to 4, sin raised to 4 of 2y. So dara, ako gigamit ang laws of exponents. So diri ako gi-distribute si 4 sa numerator, sa denominator o sa sign. Kadi dili siya pwede. Kay ang kaning 2y is a function of sa sign. So dili wala siya ilabot. So si sin ra ang ato abutang nga tungod kay kani siya kanang function ra siya sa sign. Meaning kanang uban ra siya sa sign. So ato ni siya i-further pagyud og simplify. So 1 raised to 4 is 1, 2 raised to 4 is 16. Sakto. 2 times 2, 4 times 2, 8. 16. Yeah, sin raised to 4 of 2y. So, muna ni siya ang kanang simplified equivalent nga trigonometric identity sa kaninga equation, kaninga trigonometric function. So, muna ni siya. So, muna ang ato akuhaan og derivative. So, before ta magkuha sa derivative ani niya, ako lang ni siya i-explain gamay nga idea. So, we have here, kunuhay 7, then sin, then x. So, kani siya,
Ang 7 mo na siya ang coefficient sa sine. Then ang x mo na ang function sa sine. Para makuha ang derivative niya kay i-ana si 7. Then kuha na to ang derivative sa sine niya, equivalent cosine. Then ang derivative sa x. Then times sa derivative sa x kay 1. So inana siya. So kani nga idea ato siya i-apply sa kani. Wherein ang kaning 1/16 kay mao siya ang coefficient, which is diri atong example is 7. Then diri sa sine raised to 4, ang kaning 2y mao kunuhay ni siya ang x. So inanaon nato siya ato i-apply ni siya nga idea. So w prime is equals to ato sa ipagawa si 1/16. So 1/16 kana siya. Then kuhaon nato ang derivative ani niya. But since naa may 4 area, so unahon anay nato og derive ang iyaha outer nga kuan, which is 4. So area kay 1 raman siya, so wala na lang tanag kuan kay simply 1 raman, so copy ra siya. So kay 4 man area, so inaog nato 4, then copy ang sine 2y. Pero ang exponent niya, since ato man gi-derive ang sa outer, so mag-minus ta og 1. So ang mahabilin 3. So mahabilin diri is 3. So mao na siya. Ang na-derive, ang nakuhaan pa lang nato og derivative is ang outer niya, which is kaning 4. Wala pa ta nakakuha og derivative sa sine o sa 2y. So i-times nato siya sa derivative sa sine. So ang derivative sa sine is cosine. So copy lang anay ang u niya, 2y, then ato na sad siya i-times sa derivative sa iyaha u, which is kaning 2y. So what is the derivative of 2y? Simply 2. So muna na siya. So ato ni siya i-simplify. Y prime equals 1/16. Ang kaning 3 ato siya i-distribute para mas ma-simplify pagid siya, ato siya ibutang sa area sa sine. So 4 sine cube of 2y. Then i-multiply ni nato si cosine 2y times 2 will be 2 cos 2y. So ari ang ato i-multiply ang coefficient sa sine ug ang coefficient sa cos, which is 4 ug 2. So 4 times 2 will give us 8. So butang nato diri w prime is equals to, copy lang ang 1/16, then 8 sine raised to 3 of 2y cosine 2y. So kana siya, and then ang kaning 8 ang coefficient ani kaya ato siya i-times sa 1, then naman siya over nga 1 ara, so it will give us 1 times 8 is 8, then 16 times 1 is 16, then copy na lang sine 3 2y cosine 2y. So kani siya, pwede ni siya ma-divide og 8. So 8 divided by 8 is 1, 16 divided by 8 is 2. Copy na lang sine 3 2y cosine 2y. So therefore, the final answer for problem number 4 is w prime is equals to 1/2 sine raised to 3 2y cosine 2y. So here is a short derivation kung giun sa pagka-come up sa kani nga identity by using this general formula, which is identity gihapon. So kani siya nga identity is the sum and difference of two angles, pero sum lang siya ha, wala ni labot ang difference. This is a sum of two angles. So para makuha ni nato ang kani nga identity, para by using this kani kita man ni kaning sin x plus y, ilisan ni nato siya og y. Since diri ang ato agi we are dealing with y raman na siya y. So tanan x ang nga involved ari ay ilisan nato og y. So ato siya sin y plus y is equals to sin y cos y plus cos y sin y. So ato siya i-simplify by adding them. We have sin 2y, diba? Sin 2y is equals to
Kani makita na to nga na ay diri kita na to nga na ay duha kani si sin y ug si sin y. Then si cos y ug si cos y. So na may duha ka sin y, so adding them, sin y plus sin y is 2 sin y. Then kani siya si cos y Murag ka rin gikab-kab sa tanong. 2 Parang gikab-kab sa manok ni cos y. Since common man ang 2 diri sa kaninila, so ato i-factor out ang 2. We have sin 2y is equals to 2 sin y cos y. So ana siya, then ato lang i-rewrite og tarong. So sin 2y is equals to 2 sin y cos y. So kana siya, then para ang kanisiya mahabilin na lang ang mabilin kay sin y cos y, we need to divide it by 2 para makakam up ta ni kani siya. So ato i-divide og to both sides, adding to both sides kana siya, cancel na ni. So may mo na lang siyang sin y cos y, then kani may mo na siyang sin 2y over 2. So, ma-observe na to nga kani kay pareha na sila sa kani na identity. Nahimo na siyang 1/2 sin 2y dira nya diri kay sin 2y over 2 because na siya 1 dira, imaginary 1. So, pwede na to ma-simplify pa gyud para mas makuan 1/2 sin 2y is equals to sin y cos y. So mao na siya ang short derivation kung giunsa nato pagka-come up sa kaniha identity by using this general formula which is identity gihapon.